Mula sa kusina ng aming lumang bahay sa Nueva Ecija, ramdam ko ang singaw ng kalan na humahalo sa malagkit na hangin ng hapon. Maingat kong hinahalo ang paboritong adobo ni Armando. Tinitiyak na sapat ang tamis at asim, gaya ng palagi niyang hinahanap tuwing pista. 6 na taon na ang lumipas mula nang huli kaming magkasama sa hapag. At sa bawat patak ng pawis ko, ang tanging iniisip ko ay ang kanyang pag-uwi. Ngunit ang bango ng pampalasa ay biglang naging amoy ng nabubulok na lason nang marinig ko ang boses ni Mama Salvacion sa kabilang silid. "Huwag kang maingay, Rico. Baka makarinig ang bobong si Sola sa kusina," bulong ni Mama Salvacion na may kasamang malutong na tawa. "Basta siguraduhin mong maililipat na ang lahat ng remittance ni Armando sa account ko bago pa man niya malaman ang lahat. Hayaan mong magpakaalipin ang babaeng yan dito. Tutal doon naman siya magaling." Napatigil ang aking kamay sa paghalo. Ang sandok na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Narinig ko ang familiar na boses ni Rico, ang aming kapitbahay na nagtatrabaho sa bangko, na sumagot ng may halong panunuya. "Don't worry, Tita Salvacion. Maayos na ang paperworks. Akala ni Sola ay sa kanya napupunta ang pera, pero sa totoo lang, ang natatanggap niya lang ay ang tirang barya na ibinibigay niyo." "She's so clueless, Tita. Masyadong bilib sa konseptyo." Sa bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, naramdaman ko ang isang malamig na kuryenteng gumagapang sa aking gulugot. Hindi ito sakit. Hindi rin ito pagkabigla. Ito ay isang uri ng pagising na kasing talas ng kidlat. Ang 5 taon kong pagkain ng kanin at asin, ang pagtitiis ko sa bawat pang-aalipusta ni Mama Salvacion dahil sa utang na loob, at ang bawat gabing hindi ako makatulog sa pag-iisip kung sapat ba ang perang naipon namin para sa kinabukasan ni Maya. Lahat ng iyon ay isa lamang palang malaking katatawanan para sa kanila. Bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Mama Salvacion, hawak ang kanyang dibdib at may bakas ng peking pagod sa kanyang mukha. "Sola, ano ba? Hanggang ngayon ba ay hindi pa luto yan? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Masama ang pakiramdam ko. Bilisan mo dyan. At pagkatapos mo magluto, ay linisin mo pa ang banyo sa itaas. May darating na mga bisita para sa fiesta. Ayaw kong mapahiya sa kanila dahil sa dumi ng bahay na ito." Tiningnan ko siya. Hindi ang tingin ng isang manugang na sunod-sunuran, kundi ang tingin ng isang taong nakakita sa likod ng isang madilim na maskara. Nanatiling tahimik ang aking mukha, walang kahit anong emosyong mababasa. "Oh, bakit ganyan ka makatingin? Bingi ka na ba?" Singhal niya. Ang boses ay puno ng kapangyarihang inaakala niyang hawak pa rin niya. Dahan-dahan kong ibinaba ang sandok. Walang ingay, walang panginginig. "Opo, Mama. Malapit na itong matapos. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng dapat kong gawin para sa pamilyang ito." Numisi siya ng may panghahamak bago muling tumalikod at bumalik sa kabilang silid. Sa sandaling iyon, ang init sa aking dibdib ay naglaho, napalitan ng isang lohika na kasing lamig ng yelo. Ang Sola na kilala nila, ang martir, ang tapat, ang mangmamang, ay namatay na kasabay ng kanilang mga tawa. Hindi ako iiyak. Ang luha ay para sa mga mahihina, at tapos na ako sa bahaging iyon ng aking buhay. Kinuha ko ang aking cellphone sa bulsa ng aking apron. Mabilis kong tinatype ang isang numero na matagal ko nang itinago para sa sandaling ito. Isang mensahe lamang ang ipinadala ko sa aking pinsan na isang abogado sa Maynila. "Simulan mo na. I want the full audit and the original statements. Now." Pagkatapos noon, tiningnan ko ang malaking kawali ng adobo. Sa isang mabilis at dinalas na pagkilos, pinuhat ko ang kawali at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang lahat ng nilalaman nito sa basurahan. Ang tunay na pagkain ay para sa mga taong marunong rumespeto. Para sa mga ahas, ang basura ay sapat na. Nabalik lamang ang aking diwa nang makarinig ako ng malakas na pagbukas ng gate sa labas. Mula sa bintana ng kusina,
nakita ko ang isang pamilyar na bulto ng lalaki. Bitbit niya ang isang malaking balikbayan box. Ang kanyang muka ay puno ng pananabik at saya. Si Armando. Ang asawa kong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ngunit ang lalaki ring naging dahilan kung bakit ang mga ahas ay nakapasok sa loob ng aking tahanan. Huminga ako ng malalim. Inayos ang aking buhok at naglakad patungo sa pintuan. Ngunit bago ko hawakan ang seradura, isang huling sulyap ang ibinigay ko sa aking refleksyon sa salamin ng lababo. Wala na ang takot. Ang nakikita ko na lamang ay ang isang babaeng handang sunugin ang lahat para lamang makapagsimulang muli. Bubuksan ko ang pintong ito, hindi bilang isang asawang naghihintay, kundi bilang isang kalaban na hindi nila inaasahan. Narinig ko ang malakas na pagbukas ng gate, isang tunog na nagbabaling sa lahat ng atensyon patungo sa labas. Mabilis na bumukas ang aming pinto at pumasok si Armando, pawisan, pagod, ngunit may pinakamalaking ngiti sa kanyang mga labi. Bitbit niya ang isang malaking balikbayan box na tila ba yon ang kayamanan ng buong mundo. Surpresa! Mama! Sola! Narito na ako! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng kagalakan na sapat na sana upang punan ang katahimikan ng bahay na ito sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi yakap ang sumalubong sa kanya. Sa isang iglap, tila nagbago ang lahat. Si Mama Salvacion, na kanina lang ay masiglang nakikipagtawanan kay Rico, ay biglang napaupo sa sofa. Humawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng matinding pait at nagsimulang dumaloy ang mga pekeng luha sa kanyang mga pisingi. Armando, anak, salamat sa Diyos at dumating ka! Paghihisterya ni Mama Salvacion. Ang kanyang boses ay nanginghinig. Bawat hitbi ay tila pinag-isipang mabuti para makuha ang awa ng kanyang anak. Buti at narito ka na, dahil kung hindi, baka wala na kaming matira dito. Ang asawa mong walang utang na loob. Napatigil si Armando. Ang kislap sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at takot. Bakit, Mama? Anong nangyari? Sola, anong nangyayari dito? Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo sa may pintuan ng kusina, suot pa rin ang aking apron, tinitingnan ng aking asawa nang walang anumang emosyon. Ang aking katahimikan ay tila naging lason na mas lalong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nilustay niya ang lahat, Armando, patuloy ni Mama Salvacion, habang itinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri. Ang perang pinapadala mo, ginastos niya sa sarili niya. At hindi lang yon. May ibang lalaki siya, Armando. Tuwing wala ka, may bumibisita dito. Tinatawag pa siyang Papa ni Maya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Armando. Binitawan niya ang hawak niyang kahon na lumika ng isang mabigat na tunog sa sahig. Sa sandaling yon, tumakbo si Maya palabas mula sa kwarto. At sa likuran niya ay isang lalaking hindi pamilyar kay Armando. Si Benjo, ang lalaking binayaran ni Mama Salvacion para gumanap sa papel na ito. Papa Benjo! Look, I drew a flower! Masayang sigaw ni Maya habang nakakapit sa binti ng lalaki. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Armando. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel at ang galit ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga ugat. Hinarap niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at matinding sakit. Sola, totoo ba ito? Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling si Mama. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang nakikita ko. Sigaw niya. Ang boses ay basag na tila isang kristal na nahulog sa semento. Huminga ako ng malalim. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang batang iyon ay nalito dahil sa panlilinlang ng kanyang ina. Gusto kong ipakita sa kanya ang mga pasa sa aking kamay dahil sa pagtatrabaho. Ngunit naalala ko ang tawanan ni na Mama Salvacion at Rico sa kabilang silid.
Naalala ko ang 5 taon ng aking pagkabulag. Kung ang sarili niyang mga mata at ang drama ng kanyang ina ang mas paniniwalaan niya kaysa sa 5 taon kong katapatan, hindi ko siya kailangang kumbinsihin. Welcome home, Armando. Malamig kong sabi. Ang boses ko ay kasing tigas ng bato. Sana ay handa ka sa lahat ng makikita at maririnig mo sa bahay na ito. Dahil ang akala mong katotohanan ay baka isa lamang palang palabas na ikaw mismo ang biktima. Lumapit si Armando sa akin. Ang kanyang kamay ay nanginginig na. Tila gusto akong hawakan o baka ay saktan. Hindi niya alam. Sola, please. Magpaliwanag ka. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Inabot niya ang aking braso para yakapin ako. Isang pagtatangkang bawiin ang pamilyar na init na dati naming pinagsaluhan. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang balat sa akin, mabilis akong humakbang pabalik. Iniwas ko ang aking katawan sa kanyang hawak. Isang malinaw at masakit na pagtanggi. Huwag, Armando. Marumi ako, di ba? Iyan ang sabi ng nanay mo. Muling sumilay ang isang mapait na ngiti sa aking mga labi. Magpahinga ka na muna. Marami ka pang kailangang intindihin. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa kusina. Iniwan siyang nakatayo doon, naguguluhan at wasak sa gitna ng sala. Narinig ko ang muling paghikpi ni Mama Salvacion, ang kanyang mga salitang puno ng lason na patuloy na bumabaon sa isipan ni Armando. Lumipas ang mga oras at sumapit ang malalim na gabi. Ang buong bahay ay balot ng isang mabigat na katahimikan, maliban sa tunog ng mga kuliglig sa labas. Nakatayo ako sa may bintana ng aking kwarto, nakatingin sa kadiliman ng aming bakuran. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita ko ang isang bulto ng lalaki. Hindi ito si Armando. Hindi rin ito si Benjo. Isang estrange ang nakatayo doon, nanonood sa aming bahay, at tila may hinihintay. Isang anino na hindi dapat naroroon. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong ang aking mga plano ay nagsisimula na ring gumalaw sa dilim. Pumasok si Armando sa loob ng aming silid. Dala ang mga piraso ng papel na tila ba iyon ang mga hatol sa aking kamatayan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Bawat pagtapak sa lumang sahig na kahoy ay lumilika ng tunog na tila nagbabadyang mabasag ang anumang natitirang ugnayan sa pagitan naming dalawa. Ipaliwanag mo ito, Sola, mariin niyang sabi. Inihagis ang mga pekeng resibo sa ibabaw ng kama. Sabi ni Mama, 5 milyong piso ang nawala sa ipon natin. 5 milyong piso na pinagtrabahuhan ko sa ilalim ng initan sa Dubai. Habang tinitiis ko ang lungkot para lang may maganda kayong kinabukasan. Saan napunta ang pera? Tiningnan ko ang mga papel na nagkalat. Alam ko ang bawat detalye ng mga wad na dokumentong yan. Alam ko kung paano yan ginawa ni Rico, gamit ang luma nilang sistema sa bangko. Ngunit sa halip na sumigaw o magpaliwanag, nanatili akong nakaupo sa harap ng aking vanity mirror. Bakit hindi mo tanungin ng nanay mo, Armando? Kalmado kong sagot habang dahan-dahang binubuksan ang aking asul na notebook. Siya ang humahawak ng ATM, di ba? Siya ang nagsasabing, mas marunong siyang mag-budget kaysa sa akin dahil wala akong alam sa buhay. Bago pa makasagot si Armando, bumukas ng marahas ang pinto at pumasok si Mama Salvacion. Hawak-hawak ang kanyang dibdib at tila hirap na hirap huminga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng pait. Armando, kita mo na? Pati ako ay nagagawa na niyang pagbintangan. Pagsusumbong ni Mama Salvacion. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumasandal sa pinto para hindi bumagsak. O iyon ang gusto niyang isipin namin. Anak, pinalaki kita ng maayos. Ibinigay ko ang lahat para sa'yo. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. At ngayon, papayagan mo lang ba na bastusin ako ng babaeng ito sa loob ng sarili nating tiyaha? Inatake na naman ako. Ang puso ko. Dali-daling dinaluhan ni Armando ang kanyang ina. Ang kanyang galit sa akin
ay napalitan ng matinding pag-aalala. Mama, maupo kayo. Sola, tama na. Huwag mo na siyang dagdagan pa ng stress. Wala ka na ba talagang galang? Hindi ako kumibo. Pinanood ko silang dalawa, ang anak na bulag at ang inang bihasa, sa sining ng panlilinlang. Ito ang kanilang paboritong eksena. Ang paggamit ng utang na loob at sakit-sakitan para busalan ang aking bibig. Nang sa wakas ay mailabas ni Armando ang kanyang ina sa silid, naiwan akong mag-isa sa dilim. Binuksan ko ang aking laptop, ang liwanag nito ay tumama sa aking mukha. Sa loob ng 1 taon, lihim akong nag-aral ng forensic accounting. Bawat transaksyong ginawa ni Rico para kay Mama Salvacion ay may bakas na iniwan sa system, at ngayon, nakuha ko na ang access na kailangan ko. Nakita ko ang lahat. Ang bawat pagkatalo sa kasino, ang bawat hiyas na binili ni Mama Salvacion gamit ang pawis ni Armando, at ang malaking porsyentong kinukuha ni Rico bilang suhol. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Tinitiyak na ang bawat ebidensya ay naka-encrypt at handa na para sa aking huling alas. Tumayo ako at humarap sa salamin. Kinuha ko ang aking pinakapulang lipstick. Dahan-dahan ko itong inilagay, ang bawat haplos ng kulay sa aking labi ay tila paghahanda para sa isang giyera. Hindi na ako ang Sola na nagluluto ng adobo habang umiiyak. Ako na ang Sola na magpapatumba sa kanila gamit ang katotohanan. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Nakita ko si Armando sa sala, nakatitig sa aming lumang litrato noong araw ng aming kasal. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot sa gitna ng mga kasinungalingang nakapaligid sa kanya. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang gisingin. Ngunit alam kong kailangan niyang maranasan ang sakit ng pagkawasak bago siya muling mabuo. Bumalik ako sa kwarto at sinagot ang isang tawag sa aking cellphone. Everything is ready, sabi ko sa malamig na boses. Sinisiguro na ang bawat salita ay may talim. I transfer mo na ang lahat ng assets sa account na binigay ko. I want them to feel how it is to have absolutely nothing by tomorrow morning. Hindi ko napansin na sa likod ng pinto, nakatayo si Armando. Narinig niya ang huling bahagi ng aking sinabi. Ang kanyang paghinga ay bumigat, at ang galit na akala ko ay humupa na, ay muling sumabog sa kanyang mga mata. Asset? Anong asset ang ililipat mo, Sola? Ang kanyang boses ay nanginginig sa pot habang binubuksan niya ang pinto ng malakas. Magnanahaw ka nga ba talaga? Pagkatapos mo sirain ang tiwala ko, pati ang natitira nating pera ay kukunin mo pa? Tumingin ako sa kanya, diretso sa kanyang mga mata, at isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang giyera ay hindi na lamang nagsisimula. Ito ay nasa loob na ng aming kwarto. Hinarap ko si Armando nang hindi kumukurap. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, na tila ba anumang sandali ay sasabog siya. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahan kong ibinaba ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isipin mo ang gusto mong isipin, Armando. You've already judged me without even asking for the truth, malamig kong sabi. Kung sa tingin mo ay nagnanakaw ako, patunayan mo. Pero tandaan mo ito. Ang mga mata ay nakakakita, pero ang puso ang nagdidikta ng katotohanan. At sa ngayon, bulag ang puso mo. Padabog niyang isinara ang pinto, isang tunog na yumanig sa buong silid, at iniwan akong muli sa katahimikan. Kinabukasan, maagam umalis si Armando. Ang akala niya ay hindi ko alam, pero nararamdaman ko ang kanyang bawat galaw. Sinusundan niya ako. Gusto niyang huliin ang ibang lalaki ko o makita kung saan ko itinatago ang ninanahaw kong pera. Hinayaan ko siya. Mas mabuting makita niya ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata kaysa sa mga salita kong hindi naman niya pinaniniwalaan. Naglakad ako patungo sa palengke sa ilalim ng nakatirik na araw. Ramdam ko ang init ng semento sa manipis kong tsinelas. Doon, sa isang madilim na sulok ng talipapa,
Inilabas ko ang aking basket ng kakanin. Sa loob ng 5 taon, ito ang naging buhay ko. Ang maglako sa initan para may dagdag na pambili ng gamit sa eskwela ni Maya dahil ang perang pinapadala ni Armando ay laging kulang ayon kay Mama Salvacion. Mula sa malayo, nakita ko ang bulto ni Armando na nagtatago sa likod ng isang poste. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mukha nang makita niya akong nagpupunas ng pawis habang nakikipagtawaran sa mga mamimili para sa ilang pisong kita. Nakita niya akong umupo sa isang silyang kahoy, binuksan ang aking baunan na may lamang kanin at kaunting bagoong. Iyon lang ang aking tanghalian. Nakita ko ang pang-inginig ng kanyang mga kamay mula sa malayo. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Pagsisisi. Hapon na nang bumalik ako sa bahay. Hindi ko ipinahalata na alam kong naroon na rin si Armando. Nagmamasid sa dilim ng garahe. Doon niya nasaksihan ang kabilang mukha ng katotohanan. Si Mama Salvacion ay nakaupo sa gitna ng sala, napapalibutan ng kanyang mga kaibigan. Maingay ang kanilang tawanan habang mabilis na umiikot ang mga baraha sa ibabaw ng mesa. Ang perang nakataya sa harap nila ay mga asul na pera, perang galing sa Dubai. Oh, Salvacion, baka naman maubos mo na ang padala ng anak mo? Biro ng isa niyang kalaro. Hayaan mo siya. Marami pang pera ang anak ko. At saka, yung bobong manugang ko naman ang nagtatrabaho sa bahay na to, wala akong kailangang intindihin. Sagot ni Mama Salvacion bago uminom ng mamahaling alak na nakapatong sa tabi niya. Nakita ko ang anino ni Armando na dahan-dahang gumagalaw patungo sa kwarto ni Mama Salvacion habang abala ang matanda sa pagsusugal. Alam kong doon siya pupunta. Gusto niyang hanapin ang susi ng cabinet kung saan itinatago ng kanyang ina ang mga gamot nito. Dahan-dahan akong sumunod at tumayo sa may pintuan. Nakita ko si Armando na pilit na binubuksan ang drawer gamit ang isang screwdriver. Nang sa wakas ay bumukas ito, hindi mga gamot ang nakita niya. Bumungad sa kanya ang mga alahas na ginto, mga resibo ng kasino at isang folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento ng bangko na may pangalan ni Rico. Sa bawat papel na binubuklat ni Armando, ang kanyang mukha ay mas lalong nagiging madilim. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa mahabang pagkakaidlip. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig namin ang mabibigat na hakbang sa labas ng kwarto. Ang tunog ng mga alahas na nagbabanggaan sa leeg ni Mama Salvacion ay nagbabadyang malapit na siya. Armando, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ang boses ni Mama Salvacion ay puno ng biglang takot at kaba nang makita ang kanyang anak na may hawak na mga ebidensya. Tumayo si Armando. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding poot. Hawak niya ng mahigpit ang mga resibo ng kasino. Ang kanyang mga mata ay diretsyo sa kanyang ina. Mama, ano ito? Ang boses ni Armando ay kasing lamig ng kamatayan. Nakatayo ako sa may pintuan. Pinapanood ang pagguhunang mundo ni Mama Salvacion sa harap ng sarili niyang anak. Ang bawat papel na hawak ni Armando ay tila mga huling piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawan ng kataksilan. Mama, ano ito? Ulit ni Armando. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding sakit ng kalooban. Mga resibo ng kasino? Mga alahas na ginto na nakapangalan kay Rico? At bakit nasa iyo ang mga dokumento ng bangko na dapat ay kay Sola? Sa isang saglit, nakita ko ang takot sa mga mata ni Mama Salvacion. Ngunit mabilis itong naglaho. Pinalitan niya ito ng kanyang pinaka-epektibong sandata, ang pagiging biktima. Humawak siya sa kanyang dibdib, dahan-dahang sumandal sa dulo ng kama at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Armando, anak, pinadudahan mo ba ang sarili mong ina? Sabi niya sa isang paos na boses, tila ba bawat salita ay nagbibigay sa kanya ng hirap sa paghinga. Ginawa ko lang yan para protektahan ka.
Alam kong niloloko ka ni Sola, kaya itinago ko ang mga dokumentong yan para hindi niya makuha ang lahat ng pinaghirapan mo. Yang mga resibo, hindi sa akin yan. Pinatago lang yan ng mga kaibigan ko. Nagsisinungaling kayo, Mama, tugon ni Armando. Ang kanyang boses ay mas lalong lumalim. Nakita ko kayo sa sala kanina. Nakita ko kung paano niyo itaya ang perang pinaghirapan ko sa Dubai. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahan akong pumasok sa loob ng silid. Ang aking mga hakbang ay hindi lumilika ng anumang ingay sa lumang alpombra. Nakita ako ni Mama Salvacion at ang kanyang mukha ay agad na naging kasing pula ng apoy. Ikaw ang nagtanim ng mga ito dito, di ba? Sigaw niya. Pilit na ibinabalik ang sisi sa akin. Armando, huwag kang maniwala sa kanya. Sinetap niya ako. Gusto niyang sirain ang relasyon nating mag-ina para makuha niya ang lahat. Hindi ako sumagot sa kanya. Sa halip, lumingon ako sa pintuan ng bahay na nanatiling nakabukas. Maari na po kayong pumasok. Sabi ko nang may kasamang kalmado, ngunit makapangyarihang tinig. Pumasok sa silid ang isang lalaking naka-Amerikana at isang babaeng may hawak na folder. Ang manager ng lokal na bangko at ang aking personal na abogado. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol sa korte. Ang bawat paghinga ni Mama Salvacion ay tila naging maingay sa gitna ng tensyon. Sakto ang dating nyo, sabi ko habang tinitingnan si Mama Salvacion mula sa kanyang ulo hanggang sa dulo ng kanyang mga paa. Pinag-uusapan lang namin ang nawawalang 5 milyong piso sa account ko. Ang account na dapat ay para sa kinabukasan ng anak ko, ngunit naging puhunan nyo sa sugal. Anong ginagawa nila dito? Tanong ni Armando. Ang kanyang kalituhan ay nadagdagan ng pangamba. Nandito sila para kumpirmahin ang katotohanan, Armando, sagot ko. Inakala nyo na sapat na ang mga peking resibong ginawa ni Rico. Ngunit hindi nyo alam, 1 taon na ang nakalilipas nang ilipat ko ang security ng aking account sa main branch sa Maynila. Ang bawat pag-withdraw na ginawa nyo gamit ang peking pirma ko ay nakarecord sa cloud system ng bangko. Inilabas ng manager ang isang tablet at ipinakita ang mga malilinaw na litrato mula sa CCTV ng bangko. Si Mama Salvacion at Rico, magkasamang tumatawa habang bitbit ang mga bundle ng pera. Wala nang kawala. Ang muka ni Mama Salvacion na kanina ay pula sa galit ay biglang naging kasing puti ng papel. Sola, maawa ka. Pamilya tayo. Bulong ni Mama Salvacion. Ang kanyang boses ay wala na ang dating tapang. Hindi ko siya pinansin. Kinuha kong isang asul na sobre mula sa aking abogado at iniabot ito kay Armando. Iyan ang dahilan kung bakit hindi mo kailangang magalit sa akin tungkol sa pera, Armando. Dahil ang perang pinapadala mo, matagal nang wala. Pero may mas malaki pang problema. Binuksan ni Armando ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang nilalaman nito. Isa itong foreclosure notice mula sa korte. Ang bahay na ito, ang mansion na ipinatayo ni Mama Salvacion sa tabi, at ang lahat ng lupang kinatatayuan namin ay isinangla ni Salvacion para pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. At ang petsa ng pag-alis ay bukas na. Foreclosure? Bulong ni Armando. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawala ng lakas. Mama, isinangla niyo ang bahay natin? Tumalikod ako at naglakad palabas. Ngunit bago ako tuluyang lumayo, lumingon ako sa kanila. Sabi ko sa iyo, Armando, magpahinga ka na muna. Dahil bukas, wala na kayong uuwian. Hindi ko hinayaan na lumipas ang gabi nang hindi tinatapos ang mga natitirang galamay ng ahas. Habang naiwang tulala si Armando sa loob ng kwarto ni Mama Salvacion, mabilis akong lumabas ng bahay. Alam ko, ang susunod na hakbang ng isang taong huli na sa akto. Ang mga daga, kapag nasusukol, ay laging naghahanap ng butas para makatakas. Nagmaneho ako patungo sa terminal ng bus na malapit sa highway. Hindi ako nagkamali. Doon, sa ilalim ng madilim na poste ng ilaw, nakita ko si Rico.
Hawak niya ang isang maliit na maleta. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang tingin sa paligid na. Tila ba bawat anino ay isang banta sa kanyang buhay? Ang kanyang paghinga ay mabilis, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang biyaheng patungong Maynila. Dahan-dahan kong inihinto ang sasakyan sa tapat niya. Ang tunog ng gulong sa graba ay sapat na para mapatalon siya sa gulat. Nang ibaba ko ang salamin ng bintana, tila nakakita siya ng isang multo. "Going somewhere, Rico?" Tanong ko. Ang aking boses ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Akala ko ba ay magse-celebrate pa tayo ng fiesta? Masyado pang maaga para iwanan ang iyong kapartner sa negosyo. Sola, wala akong kinalaman doon. Nauutal niyang sabi, pilit na itinatago ang maleta sa likod niya. Nagbakasyon lang ako, may emergency sa Maynila. Ibig mong sabihin, ang emergency ay ang pag-detect ng Central Bank sa illegal na transfer ng 5 milyong piso? Lumabas ako ng sasakyan. Bawat hakbang ko ay puno ng otoridad. Inilabas ko ang aking cellphone at pinindot ang speakerphone. "Naririnig mo ba siya, Armando?" Sa kabilang linya, narinig ko ang mabigat na paghinga ni Armando. Ang katahimikan mula sa kanya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Rico, magtapat ka na," sabi ni Armando. Ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng pot. "Sabihin mo sa akin ang totoo, bago pa kita maabutan dyan." Napaluhod si Rico sa semento. Ang kanyang tapang ay naglaho na parang bula. "Armando, patawarin mo ako. Si Tita Salvacion ang nag-utos ng lahat. Siya ang nagplano na kumuha ng lalaking magpapanggap na papa ni Maya para magalit ka kay Sola. Si Benjo, ang lalaking nakita mo, aktor lang yon. Binayaran namin siya para sirain ang imahe ni Sola sa paningin mo." Narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagbasag mula sa kabilang linya. Tila may isang bagay na itinapon o sinuntok si Armando sa loob ng bahay. Ang katotohanan tungkol sa kanyang anak at sa ibang lalaki, ang huling pako sa kabaong ng kanyang tiwala sa sariling ina. "Lahat ng pera kinuha ni Tita Salvacion," patuloy ni Rico, umiiyak na sa takot. "Ang sabi niya, hindi mo naman malalaman dahil ako ang may hawak ng system. Sola, please, wag mo akong ipakulong. Ibabalik ko ang porsyento ko. I'll testify against her." Tinitigan ko si Rico nang may panghahamak. Huli na ang lahat para sa pagsisisi, Rico. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagmamakaawa, kundi sa pagbabayad ng utang. Bumalik ako sa sasakyan at iniwan siyang nakaluhod sa terminal, habang ang mga ilaw ng paparating na sasakyan ng mga otoridad ay dahan-dahang sumisilip mula sa kanto. Ngunit habang pabalik ako sa bahay, naramdaman ko ang isang kakaibang kaba. Isang bagay ang hindi tama. Nang makarating ako sa tapat ng aming gate, nakita ko si Armando na nakaupo sa hagdan. Hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang buong katawan ay tila nawala ng lakas. "Sola, wala sila." Bulong niya nang hindi tumitingala. "Wala si Mama at wala rin si Maya." Ang aking dugo ay tila naging yelo. Ang kaba na naramdaman ko kanina ay naging isang matinding takot na sumakal sa aking lalamunan. "Anong ibig mong sabihin, Armando? Saan sila pumunta?" "Tumakas si Mama," sabi ni Armando. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Narinig ko ang pag-andar ng lumang kotse sa likod. Iniwan niya ang isang sulat. Sabi niya, "Kung gusto nating makita uli si Maya, kailangan nating bawiin ang kaso at ibigay sa kanya ang lahat ng pera." Tumingin ako sa paligid. Sa bahay na dati ay puno ng mga kasinungalingan at ngayon ay balot ng dilim. Ang ahas ay nasusukol na at sa huling pagkakataon, ginamit niya ang kanyang pinakamakamandag na tila, ang aking anak. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng aking galit. Nagkamali siya ng kinalaban, bulong ko sa aking sarili. Akala niya ay mahina pa rin ako, pero ngayon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang kayang gawin ng isang inang kinuhaan ng anak.
Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat segundo ay tila isang patak ng asidong tumutunog sa aking pandinig. Tumingin ako kay Armando. Nakaluhod siya. Ang kanyang mga balikat ay yumuyog-yog sa bawat pigil na hikbi. Sa paningin ko, hindi na siya ang matikas na OFW na hinangaan ko noon. Isa na lamang siyang anino ng lalaking hindi kayang protektahan ang kanyang sariling pamilya mula sa sarili niyang ina. Tumigil ka na, Armando. Malamig kong utos. Ang boses ko ay walang bahid ng takot, kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Hindi mababawi ng luha mo ang anak natin. Kung gusto mong maging ama, tumayo ka riyan at gamitin mo ang natitira mong lakas para sa plano ko. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang muka gamit ang kanyang maruming kamay. Anong plano, Sola? May baril si Mama? Baka kung anong gawin niya kay Maya, hindi ko siya sinagot. Sa halip, dinampot ko ang aking cellphone at tinawagan si Aling Nena. Alam ko ang kapangyarihan ng social media sa panahong ito. Si Aling Nena ay hindi lamang isang tsismosa. Siya ang may hawak ng pinakamalaking Facebook group sa Nueva Ecija. Aling Nena, bungad ko nang sagutin niya ang tawag. Ang tono ng boses ko ay puno ng excitement, isang pagpapanggap na kasing lalim ng dagat. Gusto ko pong ipaalam na bukas sa fiesta, may malaking sorpresa ako para kay Mama Salvacion. Isang pasasalamat sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Gusto ko pong i-livestream niyo ang bawat segundo. Simulan niyo na po ang hype na yon. Sabihin niyo sa lahat na huwag kukurap. Nang maibaba ko ang telepono, nakita kong pagtataka sa mga mata ni Armando. Hindi niya maintindihan kung bakit sa gitna ng panganib ni Maya, ang fiesta ang inuuna ko. Ngunit hindi niya alam, ang kadiliman ni Mama Salvacion ay mabubuhay lamang sa tago. Kapag itinutok mo ang lahat ng ilaw sa kanya, mawawalan siya ng puwang para gumalaw. Sa lumang bodega, bulong ko. Doon siya nagtatago. Yun lang ang tanging lugar na hindi pa nababawi ng bangko dahil nakapangalan yon sa yumaong tatay mo. Mabilis kaming kumilos sa ilalim ng dilim. Ang ungol ng makina ng aming sasakyan ay pinatay namin bago pa makarating sa dulo ng kalsada. Ang bodega ay matatagpuan sa gitna ng palayan, napapalibutan ng matatayog na talahib na sumasayaw sa hangin. Ramdam ko ang tibok ng puso ni Armando habang naglalakad kami ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay maingat upang hindi lumika ng tunog sa tuyong dahon. Armando, makinig ka! Bulong ko habang nakatitig sa munting liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto ng bodega. Papasok ako sa harap. Hahanapin ko ang atensyon niya. Habang abala siya sa pagsigaw sa akin, dadaan ka sa likod. Ang bintana roon ay laging nakabukas. Kunin mo si Maya at lumayo kayo agad. Huwag kang lilingon. Paano ka, Sola? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot para sa akin. Huwag mo akong alalahanin. Mas kaya kong paamuhin ang ahas kaysa sayo. Sagot ko, bago ako tuluyang humakbang palabas ng anino. Pumasok ako sa bodega. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay agad na sumalubong sa akin. Doon, sa gitna ng silid, nakita ko si Mama Salvacion. Hawak niya ang isang maliit na kutsilyo at sa kanyang tabi ay si Maya na nakatali ang mga kamay at may busal sa bibig. Ang aking anak ay umiiyak ng tahimik. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng takot. Nandito ka na pala, ang matalinong si Sola. Halakak ni Mama Salvacion. Ang kanyang boses ay parang kalansing ng basag na bote. Ibigay mo sa akin ang access sa account mo, ngayon din. Kung hindi, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Mumiti ako. Isang ngiti na nagpatigil sa kanyang pagtawa. Sa tingin mo ba, Mama, ay ganoon ako kahina? Tumingin ka sa labas. Kanina ko pa sinimulan ang livestream ni Aling Nena. Ang lahat ng tao sa barangay, ang mga pulis, ang lahat, ay alam na nandito ka. Isang maling galaw mo lang. Hindi lang ang pera ang mawawala sa'yo, kundi ang kalayaan mo habang buhay. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot,
Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng bintana sa likuran. Ang anino ni Armando ay dahan-dahang gumalaw patungo kay Maya. Huminga ako ng malalim. Inihanda ang aking sarili para sa huling hantungan ng gabing ito. Alam ko na bukas, sa gitna ng fiesta, ang lahat ng ito ay matatapos. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng aking anak. Isang matalim na tunog ng pagbagsak ng mga bakal na yero ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega nang aksidenteng matabig ni Armando ang isang tumpok ng kagamitan. Napalingon si Mama Salvacion ng mabilis. Ang kanyang kutsilyo ay itinutok sa direksyon ni Armando. "Sabi na nga ba, niloloko niyo ako!" Sigaw ni Mama Salvacion. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng apoy habang mabilis siyang sumusugod patungo sa kinaroroonan ni Maya. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng bodega, mabilis na kumilos si Armando. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang sa tuyang lupa ay hinaluan ng kanyang sigaw ng pag-aalala. Bago pa man maidapo ni Mama Salvacion ang kutsilyo kay Maya, sinalunan ni Armando ang kanyang bisig. Isang marahas na pag-ungol ang lumabas sa lalamunan ni Armando. Ang kanyang muka ay tila isang leon na pilit pinoprotektahan ang kanyang kaisa-isang anak. "Tama na, Mama!" Ang boses ni Armando ay yumanig sa mga dingding na yero. "Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko." Sa isang malakas na pagtulak, naagaw ni Armando ang kutsilyo at mabilis na kinalagan si Maya. Ang bata ay agad na sumubsob sa dibdib ng kanyang ama. Ang kanyang maliliit na hikbi ay sapat na para basagin ang anumang natitirang awa sa aking puso para sa matandang nasa harap ko. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang aking mga mata ay nakatitig kay Mama Salvacion na ngayon ay nakaluhod sa sahig, humihingal at puno ng poot. "Hindi pa tayo tapos, Sola," bulong ni Mama Salvacion. Ang kanyang boses ay puno ng lason. "Bukas, sa harap ng lahat, pagsisisihan mo ito." Isang tipid na ngiti ang isinagot ko. "Tama kayo, Mama. Bukas, matatapos na ang lahat." Sumapit ang umaga ng fiesta sa Nueva Ecija. Ang amoy ng nilulutong lechon at ang tunog ng tanso ng banda ay pumupuno sa hangin, isang masayang musika na kabaligtaran ng dilim na namamayani sa aming tahanan. Ang plaza ay napapalamutian ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Lumabas si Mama Salvacion mula sa kanyang kwarto na tila ba walang nangyari kagabi. Nakasuot siya ng isang maranyang pulang terno. Puno ng mga gintong alahas ang kanyang leeg at braso, na tila ba siya ang reyna ng buong lalawigan. Ang kanyang muka ay balot ng makapal na makeup para itago ang takot at pagkatalo sa kanyang mga mata. Siya ang larawan ng isang taong kumakapit sa huling hibla ng kanyang kapangyarihan. Samantala, lumabas ako ng kwarto na nakasuot lamang ng isang simpleng puting damit. Walang alahas, walang kolorete. Ang tanging dala ko ay ang aking dignidad at ang katotohanang nakatago sa aking isipan. Sa paningin ng mga tao, ako ang kawawang manugang. Ngunit sa loob ko, ako ang nagmamaneho ng kanilang pagbagsak. "Sola, ayusin mo ang iyong sarili," utos ni Mama Salvacion habang hinihimas ang kanyang mga perlas. Ngayong araw, ipakikita natin sa barangay kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Huwag kang gagawa ng anumang eksena kung ayaw mong mapahiya. Tumingin ako sa kanya, diretso sa kanyang mga mata na tila ba binabasa ko ang bawat kasinungalingang nakasulat doon. "Huwag kayong mag-alala, Mama. Ang lahat ay handa na." Nakarating kami sa plaza, kung saan nagaganap ang pinakamalaking selebrasyon. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa aming pamilya. Nakita ko si Aling Nena sa gilid, hawak ang kanyang cellphone, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Alam ko na, ang kanyang livestream ay nagsimula na, at libu-libong tao na ang naghihintay sa sorpresa na ipinangako ko. Umakyat si Mama Salvacion sa entablado.
para tanggapin ang isang parangal bilang isa sa mga haligi ng komunidad. Ang kanyang boses sa mikropono ay puno ng kayabangan, pinupuri ang kanyang sariling kabutihan at ang kanyang sakripisyo para sa kanyang pamilya. Sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang pag-imit ng aking dugo, ngunit pinanatili ko ang aking kalamigan. Dumating ang sandaling hinihintay ng lahat, ang seremonya ng pagmamano. Ito ang tradisyong kinikilala ng lahat bilang tanda ng paggalang. Inaasahan ng lahat na lalapit ako sa kanya, luluhod, at hihingi ng basbas sa harap ng buong barangay. "Sola, lumapit ka rito," tawag ni Mama Salvacion sa mikropono. Ang kanyang tinig ay puno ng otoridad na tila ba tinatawag niya ang isang alipin. "Ipakita mo sa kanila ang iyong paggalang." Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ko ay sinusundan ng tingin ng libo-libong tao. Ang tunog ng aking sapatos sa kahoy na sahig ay tila isang oras ang bumibilang sa kanyang huling sandali. Tumigil ako sa harap niya. Nakita ko ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang kanang kamay ay nakalahad, naghihintay na abutin ko para sa aking pagluhod. Huminga ako ng malalim. Ang tensyon sa hangin ay kasing talim ng isang kuryente. Ang lahat ay tahimik, naghihintay sa aking susunod na kilos. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ni Mama Salvacion. Ramdam ko ang kagaslawan ng kanyang balat, ang lamig ng kanyang mga mamahaling singsing na binili, gamit ang perang ninakaw sa aking pamilya. Ngunit sa halip na idampi ang kanyang likod palad sa aking para sa tradisyonal na pagmamano, hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit, isang pagkakahawak na kasing tatag ng bakal. "Sola, anong ginagawa mo?" bulong ni Mama Salvacion. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-itan ng gulat at nagbabadyang galit. "Magmano ka na at umalis dyan, nakatingin ang lahat!" Hindi ako kumilos. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado, habang ang isang matalim na ngiti ay dahan-dahang sumisibol sa aking mga labi. "Tapos na ang pagpapanggap, Mama. Tapos ng oras ng pagluhod ko sa inyo." Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang maliit na remote control. Sa isang pindot, ang masayang musika ng fiesta ay biglang naputol. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na bumalot sa buong plaza. Ang malaking LED screen sa likuran ng entablado na kanina ay nagpapakita ng mga larawan ng kanyang kabutihan ay biglang nagbago. Isang video ang lumabas. Ang kalidad ay malinaw, ang tunog ay malakas at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng barangay. Doon, nakita ng lahat si Mama Salvacion sa loob ng kanyang kwarto. Tumatawa, habang binibilang ang mga bundle ng pera kasama si Rico. "Hayaan mo ang bobong si Sola na mag-alipin sa bahay na to?" Ang boses ni Mama Salvacion sa video ay kasing linaw ng kristal. Habang ang perang pinapadala ng anak ko, nasa bulsa na natin. Wala siyang kaalam-alam na kinuha na natin ang lahat. Masyadong bilib sa konsepto ng sakripisyo ang babaeng yan. Ang buong plaza ay natahimik. Ang mga taong kanina ay pumapalakpak ay tila naging mga estatwa. Ang tanging naririnig na lamang ay ang boses ng kataksilan na nagmumula sa screen. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ng mga tao, ang mga bulungan na nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mukha ni Mama Salvacion ay nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. "Hayop ka!" sigaw ni Mama Salvacion, nang sa wakas ay bumalik ang kanyang malay. Itinaas niya ang kanyang kamay para igawad sa akin ang isang malakas na sampal sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, mabilis kong sinalo ang kanyang bisig. Idiniin ko ang aking pagkakahawak, sapat na para maramdaman niya ang bawat sentimo ng sakit na ibinigay niya sa akin sa loob ng 5 taon. "Huwag niyo na subukan, Mama," malamig kong sabi. Ang boses ko ay kasing talim ng isang kidlat. Ang kamay na ito ay hindi na muling makakasakit sa akin. Ang perang pinangfiesta nyo, ang alahas na suot nyo, lahat ng yan
ay galing sa dugo at pawis ko. At ngayon, sa harap ng buong Nueva Ecija, binabawi ko na ang lahat. Sa sandaling iyon, lumakad si Armando patungo sa gitna ng entablado. Hawak niya ang mga orihinal na dokumento mula sa Central Bank at ang mga salaysay ni Rico na pirmado sa harap ng abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot. Tinitingnan niya ang kanyang ina na tila ba isa itong estrangjero. Lahat ng sinabi ni Sola ay totoo, sigaw ni Armando. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pait. Ibinenta niyo ang puri ng asawa ko? Ninakaw niyo ang kinabukasan ng anak ko? Para lamang sa sugal? Wala kayong puso, Mama. Nakita ko si Aling Nena na hindi mapakali. Ang kanyang cellphone ay nakatutok sa amin, habang ang bilang ng mga nanonood online ay pumapaluna sa libo-libo. Ang kahihiyan ni Mama Salvacion ay hindi na lamang limitado sa plaza. Ito ay naging pampublikong hatol ng buong mundo. Patawarin mo ako, anak! Sola, maawa kayo! Sigaw ni Mama Salvacion, dahan-dahang lumuluhod sa sahig habang sinusubukang abutin ang laylayan ng damit ni Armando. Ngunit ang kanyang mga luha ay wala ng halaga. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang katahimikan ng plaza ay muling nabasag nang marinig ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Ang asul at pulang ilaw ay dahan-dahang sumisilip mula sa kanto, papalapit sa entablado. Ang mga awtoridad ay narito na para tapusin ang palabas na sinimulan ko sa dilim. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila naging mas magaan. Tumingin ako sa langit. Ramdam ang bawat tibok ng aking puso na ngayon ay malaya na sa bigat ng 5 taong pagtitiis. Hindi katarungan ang tawag dito, Mama. Bulong ko habang pinapanood ang pagdating ng mga pulis. Ang tawag dito ay karma. Ang mga spiders ng pulis ay tila mga hiyaw ng katarungan na bumabasag sa maingay na musika ng fiesta. Nakita ko ang pagbiyak ng dagat ng mga tao sa platza habang naglalakad ang mga awtoridad patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang nila ay tila mga huling patak ng oras para sa babaeng kanina lang ay nagmamalaka bilang reyna ng Nueva Ecija. Salvacion Reyes, inaaresto ka sa kasong grand fraud, falsification of documents at child endangerment. Ang boses ng hepe ay kasing lamig ng asero. Sa isang iglap, ang tapang sa mukha ni Mama Salvacion ay naglaho. Muli niyang ginamit ang kanyang lumang armas. Humawak siya sa kanyang dibdib, dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig at nagsimulang humingal ng malakas. Ang puso ko! Armando, ang puso ko! Hindi ako makahinga! Ang kanyang boses ay tila isang paos na bulong, pilit na humihingi ng awa sa anak na 5 taon niyang niloko. Lumapit si Armando. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya lumuhod para alalayan ang kanyang ina. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang anino ay bumabalot sa nakalugmok na katawan ni Salvacion. Tiningnan niya ang kanyang ina nang walang bahid ng emosyon. Ang dating bulag na pag-ibig ay napalitan na ng isang malalim at madilim na hukay ng pagkadismaya. Tumayo kayo riyan, Mama, malamig na sabi ni Armando. Napanood na namin ang lahat ng palabas mo. Maging ang mga doktor sa ospital ay alam na ang bawat atake mo ay isa lamang bahagi ng iyong script. Wala nang naniniwala sa iyo. Hinarap ko ang mga pulis at iniabot ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Narito ang mga orihinal na bank statements, ang mga recording ng pagbabanta niya kay Maya at ang testimonya ni Rico. Tapusin na natin ito. Naramdaman ko ang kagaslawan ng mga posas nang ilagay ito sa mga kamay ni Mama Salvacion. Ang tunog ng paglock ng bakal ay tila isang huling tuldok sa kabanata ng aking paghihirap. Wala nang marangyang alahas, wala nang pulang terno. Ang natira na lamang ay isang matandang babaeng kinasusuklaman ng buong komunidad. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Aling Nena na hindi pa rin ibinababa ang kanyang cellphone. Ang bawat salita, bawat iyak, at bawat kahihiyan ni Salvacion ay nakatatak na sa internet.
Wala nang lugar sa Pilipinas ang tatanggap sa kanya matapos ang gabing ito. Ang kanyang pinakaingat-ingatang hiya ay tuluyan ng nadurog. Matapos ang kaguluhan, bumalik kami sa bahay. Ang bahay na bukas ay hindi na sa amin. Nakita ko ang mga tauhan ng bangko na nagsimula ng maglagay ng dilaw na tape sa paligid ng mansion na ipinatayo ni Salvacion. Ang bawat kagamitan, mula sa mamahaling chandelier hanggang sa mga imported na sofa, ay nakatakda ng bawiin. Napo si Armando sa hagdan, hawak ang kanyang muka. Sola, ano nang mangyayari sa atin? Nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Wala tayong bahay, wala tayong pera. Patawarin mo ako dahil naging mahina ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko naramdaman ng awa, kundi ang isang uri ng kalayaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ang pera ay kikitain muli, Armando. Ang bahay ay maitatayo muli. Ngunit ang tiwala, iyon ang bagay na hindi mo basta-basta maibabalik. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang puting sobre. Hindi ito tungkol sa bangko. Hindi rin ito tungkol sa kaso ni Mama Salvacion. Iniabot ko ito sa kanya, ang aking mga mata ay diretsyo at walang pag-aalinlangan. Ano ito? Tanong ni Armando habang binubuksan ang sobre. Annulment papers, sagot ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ang paglaya ko kay Mama Salvacion ay simula pa lamang. Nayon, kailangan ko ring lumaya sa isang pagsasamang binuo sa pagdududa at kawalan ng paninindigan. Hindi mo ako pinrotektahan ng kailangan kita, Armando. Nayon, ako na ang puprotekta sa sarili ko at kay Maya. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging kasing bigat ng isang pader. Nakita ko ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Armando patungo sa mga papeles. Ngunit wala na itong epekto sa akin. Sola, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pagmamakaawa niya. Ang pagkakataon ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto sa halaga ng kanilang asawa, tugon ko bago tumalikod. Magkita na lang tayo sa korte. Lumipas ang mga buwan na tila mga pahina ng isang aklat na mabilis na iniikli. Iniwan ko ang Nueva Ecija, kasama ang lahat ng alikabok ng nakaraan at ang amoy ng lason na dulot ng kataksilan. Sa bawat kilometrong inilalayo ng boss mula sa bayang yon, naramdaman ko ang unti-unting pagpuno ng hangin sa aking mga baga. Isang hanging hindi na kailangang ihingi ng paumanhin. Dinala ko si Maya sa Maynala. Hindi ito naging madali, ngunit ang bawat pagod ko ay may katuturan na. Gamit ang mga ebidensyang nakuha ko laban kay Rico at sa kanyang mga kasamahan sa bangko, nakakuha ako ng sapat na settlement, isang kabayaran sa bawat sentimong ninakaw nila sa akin. Hindi ko ito ginastos para sa karangyaan. Itinayo ko ang Sola Financial Consultancy. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng aking sariling opisina sa Makati. Ang refleksyon ko sa salamin ay malayo, na sa babaeng nakaluhod sa palengke at kumakain ng asin. Nakasuot ako ng isang itim na blazer, ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Ang aking misyon ay simple. Tulungan ang mga pamilya ng OFW na huwag maging biktima ng mga lintas sa kanilang sariling tahanan. Ma'am Sola, narito na po ang mga dokumento para sa kliyente natin mula sa Saudi. Pagbati ng aking secretary. Isang tipid na ngiti ang isinagot ko. Ito ang buhay na pinili ko. Isang buhay na binuo ko gamit ang sarili kong talino. Habang binabasa ko ang mga ulat, sumagi sa aking isipan ang balita tungkol kay Mama Salvacion. Ang kanyang mga tinatawag na kaibigan sa sugal ay naglaho na parang bula nang mawala ang kanyang pera. Sa loob ng kulungan, wala na siyang pulang terno o mga alahas. Balita ko ay maging ang kanyang sariling mga kamag-anak ay ikinakahiya na siya. Ang kanyang boses na dati ay puno ng pang-aalipusta ay napalitan na ng mga pagsusumamo na walang nakikinig.
Iyon ang kanyang parusa. Ang malimutan ng mundong pilit niyang nilinlang. At si Armando? Hindi siya tumigil sa pagpapadala ng sustento para kay Maya. Ngunit hindi na ako tumatanggap ng higit sa kailangan ng bata. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang construction supervisor sa isang malaking proyekto sa probinsya. Wala na ang kanyang kayabangan. Ang bawat mensaheng ipinapadala niya ay puno ng paggalang at takot na baka tuluyan ko siyang burahin sa buhay namin. Isang hapon, habang nag-ayos ako ng gamit para sunduin si Maya sa paaralan, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sola, si Armando ito. Ang boses niya ay mahina, parang isang taong matagal na hindi nakapagsalita. Nabalitaan ko ang tagumpay ng kumpanya mo. Proud ako sa iyo. Kahit na alam kong wala na akong karapatang sabihin yon. Salamat, Armando, sagot ko. Walang galit, wala ring pananabik. Isang patag na emosyon na tila ba nakikipag-usap lamang ako sa isang lumang kakilala. Magkakaroon ng malaking pagpupulong sa Nueva Ecija para sa mga pamilya ng OFW sa susunod na buwan. Inimbitahan ka nilang maging keynote speaker, patuloy niya. Gusto ka nilang makita, Sola. Gusto nilang marinig ang kwento ng babaeng tumayo laban sa lahat. Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang Nueva Ecija, ang lugar kung saan ako dinurog, ay ngayon ay tinatawag ako para maging simbolo ng pag-asa. Napatingin ako sa litrato ni Maya sa ibabaw ng aking mesa. Titingnan ko ang schedule ko, Armando. Malamig kong sabi. Kung pupunta man ako, hindi yun para sa nakaraan, kundi para sa mga kababaihang kailangan pang magising sa katotohanan. Ibinaba ko ang telepono at kinuha ang aking susi ng sasakyan. Ramdam ko ang tibok ng aking puso. Ang paglalakbay ko sa paghilom ay hindi pa tapos. Ngunit ang bawat hakbang ko ay hindi na muling magiging pabalik sa dilim. Gayunpaman, habang papalabas ako ng gusali, napansin ko ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat. Isang lalaki ang lumabas at sa pagkakataong ito, hindi ito si Armando. Ang mukha niya ay puno ng seryosong ekspresyon. Hawak ang isang envelope na may selyo ng korte. Ma'am Sola? May mensahe po ang huskado. Tungkol po ito sa apela ni Salvacion Reyes, sabi ng lalaki. Ang kaba sa aking dibdib ay muling nagbalik. Akala ko ba ay tapos na ang lahat? Ngunit tila may isang huling alas pa ang ahas na kailangan kong harapin bago ko tuluyang maisara ang pinto ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa loob ng malamig na pasilyo ng korte. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang ritual ng pagtatapos. Hawak ko ang aking itim na leather bag. Sa loob nito ay ang huling piraso ng katotohanan na magsiselyo sa kapalaran ng babaeng sumira sa aking pangarap. Nang bumukas ang pinto ng courtroom, bumungad sa akin ang hitsura ni Mama Salvacion. Wala na ang makapal na makeup, wala na ang naglalakihang perlas. Nakaupo siya sa isang wheelchair, nakabalot ng makapal na kumot, at tila hirap na hirap huminga habang may hawak na oxygen tank. Ang kanyang abogado ay mabilis na tumayo, handang ipaglaban ang humanitarian release dahil sa kanyang malubhang karamdaman. Your Honor, Simula ng kanyang abogado, ang boses ay puno ng peking lungkot. Ang aking kliyente ay matanda na at may malubhang sakit sa puso. Ang pananatili niya sa loob ng kulungan ay isang sentensya ng kamatayan. Humihingi kami ng konsiderasyon para sa kanyang kalusugan. Tumingin si Mama Salvacion sa akin. Sa gitna ng kanyang paghingal, nakita ko ang isang mabilis na kislap ng panunuya sa kanyang mga mata. Isang tingin na nagsasabing, "Akala mo ba ay talo na ako?" Dahan-dahan akong tumayo. Walang panginginig, walang galit. Ang boses ko ay kasing patag ng isang tahimik na lawa. Your Honor, bago po ninyo desisyunan ng apela, nais ko pong magsumite ng isang karagdagang ebidensya. Sabi ko habang iniabot ang isang asul na folder sa court clerk.
Yan po ay ang medical evaluation mula sa isang independent specialist mula sa Maynila na kinuha ko noong nakaraang linggo. Kasama ang mga recording mula sa loob ng infirmary ng kulungan na tahimik ang buong silid. Nakita ko ang biglang pagtigil ng paghingal ni Mama Salvacion. Ayon sa pagsusuring yan, ang puso ni Salvacion Reyes ay kasing tibay pa ng bakal. Ang kanyang atake ay bunga lamang ng mga gamot na lihim niyang iniinom para bumilis ang kanyang heart rate tuwing may bisita. At ang oxygen tank na yan, wala po itong lamang hangin. Patuloy ko. Ang bawat salita ko ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Higit sa lahat, narito ang ebidensya na sinubukan niyang suhulan ang isang jail guard gamit ang itinatago niyang hiyas sa kanyang selda para lamang palabasin ang pekeng sakit na ito. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng gavel ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang hukom ay nagbasa ng mabilis. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng puot. Appeal denied. Ang hatol ng hukom ay mabilis at dinalas. Dagdagan ang seguridad sa selda ni Salvacion Reyes at magsagawa ng investigasyon sa tangkang panunuhol. Sa isang iglap, tumayo si Mama Salvacion mula sa kanyang wheelchair. Wala na ang panghihina. Wala na ang hirap sa paghinga. Nagsimula siyang sumigaw. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong abutin ang aking leeg habang hinihila siya ng mga gwardiya palabas. Hayop ka, Sola! Papatayin kita! Walang hiya ka! Ang kanyang mga hiyaw ay tila mga kalansing ng basag na bote sa loob ng tahimik na korte. Tiningnan ko siya ng huling pagkakataon. Walang put sa aking puso. Tanging isang malalim na katahimikan. Hindi ako ang pumatay sa iyo, Mama. Ang sarili niyo pong kasakiman ang gumawa niyan. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw ng Nueva Ecija. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, nakatayo si Armando. Hindi na siya lumapit. Nanatili siya sa distansya na tanda ng kanyang paggalang sa aking hangganan. Tumango siya, isang pagkilala sa aking tagumpay, at isang pagtanggap na ang aming mga landas ay hindi nang waling magtatagpo bilang mag-asawa. Sumakay ako sa aking sasakyan, kung saan naghihintay si Maya. Ang aking anak ay masayang nagbabasa ng kanyang paboritong aklat, malaya sa anumang takot o trauma. Mama, saan tayo pupunta? Tanong ni Maya habang nakaniti. Sa hinaharap, anak, sagot ko, habang dahan-dahang inaandar ang makina. Sa lugar kung saan wala ng ahas na makakalapit sa atin. Pinanood ko ang pagliit ng gusali ng korte sa aking side mirror. Ang kabanata ng aking buhay sa Nueva Ecija ay tuluyan ng natapos. Ang sola na martir ay wala na, at ang babaeng nakaupo ngayon sa manibela ay ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan. Isang hininga ng tunay at wagas na kalayaan. Ang dapit hapon sa Manila Bay ay tila isang higanteng painting ng kulay kahel at lila, isang marahan na pamamaalam ng araw, sa lungsod na naging saksi sa aking muling pagkabuhay. Nakatayo ako sa balcony ng aking bagong opisina. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang hangin mula sa dagat ay humahaplos sa aking mukha. Hindi na ito malagkit gaya ng hangin sa Nueva Ecija. Noong mga panahong ang bawat hininga ko ay may kalakip na pait. Sa loob ng isang taon, ang Sola Financial Consultancy ay naging higit pa sa isang negosyo. Naging kanlungan ito ng mga asawa at pamilya ng mga OFW na dati ay tulad ko, mga taong tinitingnan lamang bilang mga ATM sa loob ng sarili nilang tahanan. Sa bawat seminar na ibinibigay ko, palagi kong ipinapaalala sa kanila. Ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng bulag na sakripisyo, at ang tunay na utang na loob ay hindi dapat maging tanikala na hihila sa iyo pababa sa putikan. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Maya, bitbit ang kanyang mga guhit mula sa paaralan. Ang kanyang tawa ay ang musika na pumuno sa bawat sulok ng aking bakanteng puso. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang batang dati ay nakasaksi sa karahasan at panlilinlang
ay isa na ngayong masigla at matalinong bata. Siya ang aking pinakamalaking tagumpay. Mama, may nagpadala po ng bulaklak sa labas, sabi ni Maya habang iniaabot sa akin ang isang maliit na card. Binasa ko ang sulat. Mula ito kay Armando. Walang mahabang paliwanag, walang pagmamakaawa. Isang maikling mensahe lamang ng pagbate para sa anibersaryo ng aking kumpanya. Kasama nito ay ang mga papeles ng paglilipat ng kanyang huling naipon na pera para sa trust fund ni Maya. Isang pera na hindi ko na hiningi, ngunit kusa niyang ibinigay bilang bahagi ng kanyang mahabang landas sa pagsisisi. Si Armando ay nananatiling bahagi ng buhay ni Maya, ngunit hanggang doon na lamang iyon. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Minsan, ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa taong nakasakit sa iyo, upang magkaroon ng puwang para sa taong magpapahalaga sa iyo sa hinaharap. Nabalitaan ko rin ang huling hantungan ni Mama Salvacion. Ang kanyang mundo ay tuluyan ang naging kasing liit ng 4 na sulok ng kanyang selda. Wala nang dumadalaw sa kanya. Maging ang kanyang mga anak-anakan sa sugal ay kinalimutan na ang kanyang pangalan. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkatotoo ang mamatay na mag-isa sa gitna ng katahimikan, bit-bit ang mga alaala ng kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing isang babala na ang bawat kataksilan ay may katapat na kabayaran sa ayaw man natin o sa gusto. Sa bawat gabi, bago ako matulog, hindi na ako nagdarasal para sa katarungan dahil nakuha ko na yon. Nagdarasal ako para sa lakas na patuloy na maglakad ng may dangal. Ang sola na nakayuko at tahimik na namumulot ng barya sa lupa ay isa na lamang malabong anino ng kahapon. Ang babaeng nakaharap sa salamin na yon ay isang reyna na itinayo ang kanyang sariling kaharian mula sa mga guho ng kanyang pagkawasak. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang pamilya ay hindi dapat maging isang lason. Ngayong gabi, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw, alam ko na ang bawat bukas ay isang bagong pagkakataon para maging mas matatag, mas matalino, at mas malaya. Tapos na ang giyera, at sa huli, ang katotohanan ang nanatiling nakatayo.